Hello, kumusta po kayo? Zali here at welcome back po muli sa ating channel. Medyo matagal-tagal po ba nung huli akong nag-upload, kaya ngayon ay magbigay tayo ng isang medyo detailed na update sa ating project Manukan. So kung sinusundan po ninyo mula po nung ako yung nag-attempt na mag-alaga ng parent stock noong May 2015 noong May 2015 2024 po pala is yung ating yung ating first trial ng Decalb White, yung RTL, and then August ay nag-decide tayo na mag-purchase ng parent stock para sa dominant brown saka dominant black na breed line, pure line. So then po tayo nung nagsimula po silang mangitlog, ika 20 weeks ay bumili kami ng 120 capacity na incubator. Sa ngayon ay nag-upgrade na po tayo dahil nasa full capacity na po, or full production na po yung ating mga parent stocks. And so far po, ito po yung ating ika-apat na hatch. So medyo mainit po dito sa Nueva Ecija. Then yung pinaglalagay niya medyo mainit din, kaya challenge yung pagpapisa. So looking po sa ating temperature, ang ating temperature po ay 37.4, humidity ay 67. So okay naman, okay lang. And ang nakasalang po sa ngayon ay nasa 650 plus na po na itlog. Okay? So 650, sabihin na po natin makabuo tayo ng 500. So yun po yung ating magiging production na may-add po natin. So soft scaling na po tayo guys para sa production ng meat saka production ng brown egg. So ganyan po yung kulay niya. Ayan, nakatindi. Tingnan po natin. Ayan. Yan. Okay. Ito po ay para sa mga nag-aabang ng update. Ano na ba yung nangyari? Yung ika-third hatch po, yun po yung aming brooder. Yung ika-third hatch, 23 pieces. Pinakyaw na po yan kahapon. No? Pinuntahan po rito ng isa nating kaibigan. Repeat order. Kinuha na po niya yung lahat. So ito po yung apat na hatch po natin. And mas marami na. Nasa 500 na siguro yung mabubuo. So far yan po yung ating current production. So bigyan ko kayo ng papyaw dito sa ating incubator. Ito po ay automatic. So meaning every half hour nagro-rotate po, nagtitilt po yung ating ating mga tray, no? Yung motor po ay powered by motor, yung may kadena po siya diyan, ayan, magkabilang gilid. Okay, dalawa. Okay? Then ito yung usual na controller. Meron ditong temperature, andito yung kanyang humidity, on, off, reverse, manual kung gusto natin manual. Ito pang ano po namin, ito pang candle. So usually nagka-candle kami sa ika-10 araw, ika-8 araw yan. Pero dahil mainit, kailangan mag-candle po tayo na mas maaga kasi po may tendency na maputukan po tayo, mabasagan po tayo ng itlog doon sa loob dahil umiinit po yung ating incubator. So yun po yung challenge ngayon dito sa amin, masyadong mainit, no? Kaya nag-add na po ako ng additional tray, additional bucket po doon sa loob. And nilalagyan ko ng yelo para ma-minimize yung heat accumulation sa loob. Ito pong hatcher natin, syempre nakapatay pa kasi once po na sa 19 days lilipat po natin dito yung mga itlog for hatching. So yan po ang setter at yan po ang hatcher natin. So yung ating po production ay pang 1056. So of course hindi naman natin mapupuno yun sa ngayon based sa number ng ating parent stocks, pero pwede tayong magpasunod. Ibig sabihin, ika 21 days pwede nating salangan yung kabila, then salangan natin yung kabila. Parang ganon. So tuloy-tuloy po yung ating production. So yan po yung ating setup sa ngayon. Yung mga interested po na mag-start sa backyard, mag-start ng konti, pwede na po kayong magpa-reserve, mag-book, no? Okay na po yan. Nag-accept na po tayo ng mga bookings, no? Para kayo po ay mabigyan ng hybrid, no? Hybrid, high quality and certified parent stock po, certified na chicks, no? Para sa inyong mga aalagaang backyard chickens, no? For brown egg production po ito. Okay, ano ba yun? Alright, so again, yan po ang ating update para sa mga nag-aabang. Ngayon, puntahan naman natin ano ba yung situation na ng batch 1, yung unang hatch, yung batch 1 saka batch 2. So yung batch 1 po namin, yung unang pisa, nakabuo tayo ng 30 piraso. Then yung batch 2, 73 piraso.
So binili po yung 15 sa 73, actually 80, ano yun, 88. So may bumili na sa 15 kaya naging 73 na lang. So nung una ay pinaghiwalay ko sila ng ano ng kulungan. Sa ngayon tinatry ko na pinanay ko na pagsamahin sila. So pinagsama ko sila kahapon, 45 days yung batch 1 saka 28 days yung batch 2. So ito na po sila, ayan. Ayan. So ang parents po ng mga ito ay ito. Ayan, ganyan po kalalaki yung parents niya. Ito po yung ating tinatawag na parent stock pure line na Rhode Island Red. Then yung pumbulik na yon ay Barred Plymouth Rock. Ayan, ganyan po siya kalalaki. Yung malalaki, maganda po yung kanyang lahi. Saka yung breed niya pure. Okay, kumbaga parang maganda po yung genetic line niya. Okay, kaya mapapansin po ninyo yung kanyang mga supling o yung kanilang mga anak ay halos pare-pareho ng pattern yung kulay ng kanilang mga balahibo. Okay, ito po yung day old pa lang is alam na po natin agad kung babae or lalaki. Pero ngayon, pinagsama ko lang sila diyan. Hinayaan ko lang sila magkasama muna kasi ino-obserbahan ko yung kanilang mga behavior, performance. Okay? Bago ko lumapit doon ay ipakita ko muna sa inyo ginawa namin ni Gio, no? Yung DIY, medyo makalat dito kasi marami kami mga things. Ayan. So nag-experiment kami sa setup. So ito po ay ang aming simpleng feeder saka yung ating waterer, no? Gamit po yung ating mga nipple, nakakonect lang po doon sa timba. Yung pong blue naman ay para doon sa kabila. So later on pagko-combine po natin yan, no? Para mas maging simplified yung ating pagpapainom ng mga manok kasi halos pareho naman na po iniinom niyan. So ganyan, mura lang po ito, 20 piraso po yata isa to sa Shopee or Lazada. And then ito bumili lang ako sa hardware, yan hinati namin. Medyo maliit nga yung nagamit naming tubo rito dahil 2 inches lang yung ginamit. So siguro katamtaman yung 3 inches para hahatiin, no? Mas makakapasok ng mabuti yung kanilang mga ulo. Okay? Consumption po nila ay nasa 110 grams per chicken, no? So yun po yung kanilang allocation ng feeds. So water ay unlimited hangga't kaya nilang ubusin po. Yung nasa drum nilalagyan ko lang. Yung feeds ay ang pinapakain ko po yung mga usual na nabibili sa sa poultry store. Sabihin nyo lang layer feeds, okay na po yun. Okay, so yan po yung pinapatuka ko sa kanila. Okay, so far wala po tayong mortality dito sa ating batch 1 ng parent stocks. Still 22 pa rin sila, 17 po yung laying chickens, and then 4 po yung aking rooster dito, no? So ayun, may mga itlog na. Production po nila guys, I'm amazed, no? Nasa ano sila, 16 out of 17, ganun, 17 out of 17. Nasa 95 to 100% po yung production nila as of now. So ang ganda ng production, no? Kaya walang problema. Iba talaga kapag maganda yung breed line, saka okay ang bakuna, and okay din yung kanilang kulungan. Nothing fancy naman sa ating kulungan guys. Makikita po ninyo, nilagyan lang natin ng plastic matting, and then yung pong ipa ay semi deep liter method po yung ginawa natin, no? Yung pong mga ipa na yan ay ini-sprayan ko ng microbes, no? So sila na po yung nagmi-mix niya, naghahalo-halo. Dapat po medyo malalim ng konti para meron tayong na-maintain na anaerobic area, no, ng ating bedding, kasi doon po magta-thrive yung mga beneficial microbes sa anaerobic condition. Okay, so yung po mga beneficial microbes, sila yung kumukonsume ng mga ammonia, no? Yung mga bacteria na nagkokos ng amoy. Okay, move na tayo dito sa batch 2. Yan, ito po yung batch 2. Nasa 10 inahin po ito sa 3 rooster. Okay, galing po ito sa halos kabatch lang din ng ating parent stock, pero iba po ang nagpalaki, ibang tao po yung nagpalaki. Ngayon, nakita ko pinost sa group na binibenta na yung kanyang mga parent stock, kaya ako sige, bilhin ko para madagdagan yung aking flock, no, for production ng mga F1. So ayun yung mga itlog nila, kita nyo ayun.
Okay? So malalaki na ang itlog nila. Then ito nakaset up tayo rito ng drip lines din. Ayun naman yung kanilang inumin. So far naman walang problema. Lalagyan ko lang siguro ng kahon yung inumin na yun para hindi po mag-init, no? Dali lagyan ko na ng kahon. Kasi pag hindi po maganda na umiinit yung inuman ng ating mga manok, no? Doon po sila nagkakaroon ng sakit. Lagyan ko lang yan. Kubayaran lang natin na ganyan. So yun ha, yun po yung ating mga manok. So ito, napansin ko lang dito, yun meron siyang mga, ewan ko ba, yung likod ng ano, yung gawin ng buntot, yung balaybo na aalis. Ayun, hindi katulad po nung kabila natin. So hindi ko alam ang reason, kaya lagi ko lang, kaya nakahiwalay lang po sila. Kasi iba po ang nagpalik rito, iba yung condition nila nung lumaki. Okay? So puntahan ko lang itong uy, nabasagan tayo. Casualty po tayo guys, sobrang init, dalawa. Mamaya ko aalisin. Okay? Mainit po yung ano nila, yung area na to. So hindi ko masyadong i-discuss guys, no? At dahil ang concern natin ngayon ay yung ating mga F1. Pero yan po yung isa yon namatay dahil na heat stroke, and then yung isa kahapon medyo nanghihina na. Ito po yung mga D1O na yung tigdadalawa lang po yung nilagay ko. Okay? So part 2 yung decarboate natin since May 2024 ay tuloy-tuloy naman ang egg production nila. Nabasagan tayo ng isang itlog doon. So ganito po kalalaki yung kanilang mga itlog, oh. Kunin natin at baka tukain, no? So dito ilagay lang natin diyan. Nasa 30 plus na lang po ito, guys. At ang consumer ko po nito yung mga ano lang, yung mga kapitbahay namin umiikot sa amin. Okay? So sakto lang sa consumption. Ang gusto ko lang i-improve dito ay yung kanilang kulungan. So most probably iniisip ko nga na ibaba na sila rito. Dito na sila i-roam, ilagay sa from cage to non-cage para mas maging maganda yung kanilang production. Kasi napansin ko doon po sa mga nakaganyan, maganda po yung production nila, nasa 95 to 96%, minsan nagwa 100%. So most probably pag inalis ko sila dyan, mas gaganda yung condition nila, pwede ko na silang ilipat dito sa kabila. Okay, later on siguro pag wala na kaming tawag doon mga ibang trabaho, pasok lang ako sa loob, ano, at i-discuss ko ng bahagya itong ating mga batch 1 and batch 2, mga unang papisa natin ito. At andito ko sila tinitingnan, inoobserbahan. Asa studying period pa rin po tayo, pagkaaral. And then yan, so far ang kanilang tura. Ayan. Diba? 28 days yun. Makikita nyo yung isa na yun, 46 days. Okay, yung po mga itim, mga babae po yan. Yung mga bulik, mga lalaki. So for meat and egg production po ito. Ayan sila, oh. Ang amo nila guys, oh, yan, oh. Oh. Diba? So ganyan po sila kadami. And then ayun, nag-order na kami sa Shopee, Lazada ng drip lines kasi ang plano is lalagyan ng isang paganon sa isang paganito para palagi silang may source ng tubig. Okay, importante po meron silang tubigan na itataas, no? Kasi habang lumalaki po itataas. And then plastic matting lang. Then diyan nagbibigay ng mga pagkain sa taas para yung nasa ilalim naman makalkal nila yung mga nahuhulog. Ginawa ko pong bedding dito ay yung pinagkataman. Naggawa kami ng, naalala niyo, naggawa kami ng salandaan ng kalamansi. Okay, yung mga wood shavings, pinagkataman yan ang binuhos ko rito. And then yung mga itim po na nakikita nyo yan ay carbonized risal. Okay, so ganyan, yan lang yung ating bedding para hindi mahirap maglinis later on. And then obviously maglalagay po ako rito ng mga ipa. So ang method po natin ay depleter. Yan po yung kanilang kondisyon. Nasa 100 po yung mga kiti na dito ngayon. Magkasama po yung batch 1 at batch 2, no? So usually po ang ratio ng babae at lalaki sa aming papisa ay nasa 42 to 45%. Ganyan. So ayun yung mga nakakalap po nating data na pwede natin gamitin sa business decision later on. Okay, yung mga lalaki naman, ayan, yun po, yung mga 145 days, ang timbang po nila ay nasa 550 grams na po.
Okay, so malapit na po tayong maka 1 kg. Pag nag 1 kg, 1.2 kg, pwede na po natin silang katayin para maibenta yung meat. Kasi hindi po uubra, no, na sila ay alagaan hanggang lumaki na pinakatulad po nung nasa kapila. Kasi malulugi po tayo dun. Okay, so obviously ang ikikip po natin ay yung mga babae for egg production para sa daily income natin. Yung mga lalaki naman for meat production. Okay, so yan, oh. Super, wala problema. Bakuna po ay sinusunod natin yung bakuna program na ating napag-aralan. So importante yung B1B1 live, Gamboro, no? Then Lasota, Gamboro number na Gamboro 80 sa Gamboro 97. Then Fowlfax po, Coryza. Yan. Yan po yung mga bakuna na kailangan nating i-apply po, i-vaccine sa kanila. So way of vaccine ay either pagpapatak sa mata nila, bunganga nila, tukan nila, saka minsan nahalo din sa pagkain, sa patuka. Okay? So bukas, most probably sa Biyernes po ako rito sa Biyernes po ako ang tawag doon, nagpupurga. Ayan. Maingay ang ating mga manok. Okay? So yan mga kaibigan, naka 2 days po nila rito. Gusto kong makita kung mag-aaway sila or pwede na ba sila pagsamahin. So far naman, wala pa naman akong problema na nag-aaway sila. Minsan nagsasabong, normal po yun sa mga magkakapatid, nag-aaway-aaway, pero hindi yung nothing serious, no? Na hanggang nagkakamatayan sila. So, ang isa sa key takeaways natin is at age 45 ay pwede pa silang pagsamahin. Wag lang po pag gano'n nakalalaki yan, kasi may mga na yan, may territorial behavior na yung mga yan. So pag halimbawa i-mix natin yung isa dyan sa bawat isa, magpapatayin na po sila. Okay, yun po yung na-encounter ko dito. So tinatry kong i-mix yung isa doon, hinahabol po ng mga inahin sa anong tandang din. Okay, so yan, ang ganda tinan nyo. So yan, officially ito po yung una nating production, no? Ito po yung una nating papisa. Lahat po ito ay galing po doon. Mga anak po nila, ayan, ang ingay, hindi na ako makasingit. So, yun lang, magbibigay ulit ako ng update later on. Ang ingay. Bigyan ako ng update sa inyo later on at day 60. And magwe-wait sampling din tayo, tingnan natin yung kanilang improvement. Feeds po. Sa feeds, ang pagkain po nila ay Integra 2000. Pwede na rin po tayong mag-ship sa grower feeds, no? Para mas makatipid tayo kasi mahal po yung Integra 2000. So ang gagawin ko po rito, magmi-mix na po ako ng Integra 2000 saka yung normal na grower, no? Para makuha nila yung kanilang mga required nutrients, okay? So yan po itsura. Ganyan po kadami yung 100. Yung pong ating susunod na hatch ay magiging times 5 po nito or times 4. So kailangan ko na pong mag-figure talaga kung saan sila kung yung mas malaking kulungan na kailangan paglandigan sa kanila, guys. Okay, dahil maingay na yung ating mga manok, hanggang dito na lamang muna ang aking update sa inyo. Magkita-kita po tayong muli sa susunod nating video. Bye-bye!